Marami sa atin ang naghahanap ng mga bagong oportunidad dito sa mundo ng cryptocurrency. Isa po sa mga pinaka-controversial na project ngayon ay ang Pi Network. Marami ang nagtatanong, ito ba ay isang tunay na oportunidad o isa lamang panibagong scam? Kamakailan lamang ay isang analyst po na nagngangalang Kim Wong ang nagtanggol sa kredibilidad ng Pi Network laban sa mga paratang na ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang mga argumento, pati na rin ang mga kritisismo mula sa iba't ibang eksperto sa industriya. Kaya ano nga ba ang katotohanan sa likod ng Pi Network? Yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Ayon po kay Ginoong Kim Wong ay maraming dahilan kung bakit itinuturing niyang lehitimo ang Pi Network. Una na rito ay ang malawakang global adoption nito. Sa ngayon mahigit 100 million na ang registered users nito, kung saan ay 65 million ang active users at 19 million ang na-verify sa KYC or Know Your Customer System. Ayon po sa kanya, ang dami ng users at compliance sa KYC ay nagpapakita po ng matibay na pundasyon ng project na ito. Bukod pa rito, binanggit niya ang mga sumusunod na katangian ng Pi Network at ito po ang decentralized blockchain, instant cross-border transactions, scalability at security at saka Web3 ready. Yan, ang decentralized blockchain, ibig pong sabihin nito ay hindi ito hawak ng kumpanya o individual, kundi pinapatakbo ito ng isang buong community. Yan, ang instant cross-border transactions naman ay nangangahulugan ng mabilis na pag-transfer o pagpapadala ng Pi coins sa kahit saan dito sa mundo. Ayan, sa scalability at saka security naman ay nilikha umano ang Layer 1 blockchain nito upang suportahan ang mabilis na paglawak ng ecosystem nito. At ang Web3 ready ay meron itong kakayang gamitin sa iba't ibang blockchain applications. Ayon po kay Ginong Wong, ito raw ang nagpapakita na ang Pi Network ay hindi isang simpleng cryptocurrency, kundi isang digital asset na may tunay na gamit sa real-world applications. Ngayon, ano naman ang mga kritisismo laban sa Pi Network? Yan, sa kabila ng mga positibong pahayag na ito, marami pa rin ang may duda sa Pi Network. At meron pong apat na mga pangunahing issue na ibinabato laban dito. Una ay ang referral-based mining model. Yan, ayon sa ilang eksperto, ang ganitong sistema ay kahawig ng isang pyramid scheme kung saan ang mga naunang sumali ang mas nakikinabang kaysa sa mga bagong members. Pangalawa ay ang allegations of data breaches. Nito po kasing nakalipas na taong 2021 ay napabalitang may 17 GB na personal data mula sa 10,000 Vietnamese users ang na-leak. Bagamat itinanggi ito ng Pi Network team, nagdulot po ito ng matinding pag-aalinlangan sa security ng platform. Pangatlo ay ang regulatory scrutiny. Dahil hindi pa ganap na nailalunch ang mainnet, posibleng magkaroon po ito ng issue sa regulasyon sa hinaharap. Sa mundo ng crypto, kapag hindi malinaw ang regulasyon, posibleng mahirapan ang isang project na makakuha ng kumpiyansa mula sa publiko. At ang pang-apat ay ang kawalan po ng tunay na value ng Picoin. Yan, marami ang nagtatanong kung magkano nga ba ang magiging presyo ng Picoin sa market. Sa ngayon ay hindi pa ito ganap na nagagamit sa mga pangunahing exchanges, kaya't nananatili ang kawalan ng malinaw na presyo nito. Ngayon ay ano po ang mga kamakailang development sa Pi Network? Kahit na may kritisismo ay hindi po maikakaila na lumalaki ang Pi Network. Kaya meron po itong ilang mga bagong developments. Ayan, una ay nakakuha na ito ng listing sa mga major exchanges tulad po ng OKX, Bitget, Mexi at saka HTX. Ayan, pangalawa ay mas maraming airdrop programs at saka staking opportunities ang iniaalok. Siyang nagpapakita ng mas mataas na engagement at saka platform. Pangatlo ay tumataas ang follower count ng Pi Network sa X. Yan, dating Twitter, na sa katunayan ay nalampasan pa niya si Ethereum pagdating sa dami ng mga supporters. At pang-apat, ay may mga spekulasyon na maaring mailista ito kay Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Kapag nangyari ito, maaring tumaas po ang liquidity at presyo ng Picoin.
At ngayon ay ano naman ang maring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, lalong-lalo na sa mga interesado sa Picoin. And para sa atin ay marami pong Pinoy ang nainganyo sa Pi Network dahil po sa free mining model nito. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magmina ng Pi coins. Kaya't maraming umaasang ito ang magiging daan patungo sa financial freedom. Ngunit dapat ba tayong mag-invest dito? Yan, meron po tayong ilang mga bagay na dapat po nating isaalang-alang bilang mga Pinoy crypto enthusiast or bilang mga traders at investors na interesado dito sa Picoin. Yan, una ay huwag po tayong umasa agad na magkakaroon ito ng mataas na halaga. Tandaan, kahit na listed na ito sa ibang mga exchanges, hindi pa rin sigurado kung magiging matatag ang presyo nito sa market. Pangalawa, maging maingat sa data privacy. Dahil po sa issue ng data breach, siguradong alam mo ang mga impormasyon na ibinibigay mo sa platform. Pangatlo ay alamin ang risk ng referral-based model. Dahil po sa pagdududa kung ito ba ay isang pyramid scheme, mas mainam na pag-aralan muna ito ng mabuti bago po hikayatin ang iba na sumali. At panghuli ay hintayin po ang opisyal na launching ng mainnet. Ang tunay na pagsubok ng isang cryptocurrency ay kung paano po ito tatanggapin ng mas malalaking institution sa sandaling fully operational na ito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay mahirap pang magbigay ng tiyak na sagot kung ang Pi Network ay isang scam o isang tunay na oportunidad. May mga senyales na nagpapakita ng pagiging lehitimo nito, gaya ng lumalawak na adoption at pagsunod sa KYC. Ngunit may mga issue rin na hindi dapat baliwalain, gaya po ng referral-based system at mga nakaraang kontrobersiya. Bilang isang responsabling Pinoy trader at investor, mahalaga pong magsaliksik muna at huwag pong basta-basta magpapasilaw sa hype. Huwag mag-invest ng pera na hindi mo kayang mawala at palaging suriin ang mga project na pinapasok mo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.